Hindi ko alam kung alam mo rin ito, pero hindi dapat nakahiga ang mga mixer. Kailangan mo silang paratilihin nakatayo, pare. Hindi kita tinuturuan kung paano maghalo. Huwag mo rin kami turuan kung paano gawin to. Relax ka lang, bro. Sigurado akong hindi talaga dapat nakahiga ng ganito ang mga mixer. Sa ngayon, naghihintay kami ng go signal mula sa traffic officer dito. Habang naghihintay, ihanda natin ang mga truck at magplano agad. Sigurado ako may laman itong siyam na yarda. Tingnan natin. Tingnan natin. Oo, tama. Oo, sapat na yan. Nasa sangandaan ng Lancer Sham at Moore Park sa North Hollywood ito. Baka makakita ka ng isang sikat na tao. Alam mo, dapat mauna ako ng kaunti kasi dito mismo babagsak yung unahan. Kaya aabante ako ng 2 talampakan. Siya nga pala, tingnan mo yan. Sa wakas, naipakabit ko na ang Starlink ko. Mabilis na high-speed internet kahit saan ako pumunta. Ramdam mo pati insurance company ko. Paano gumagana yan? Hindi tayo magcha-charge ngayon. Para kanina ito. Sino ka? Iyo ba ang truck? Oo, akin ang truck. Sige, ikaw ang sisingilin, ikaw na bahala sa insurance mo. Dalawang record ang kailangan. Pwede kong dalhin at itulak ito sa harap o gamitin ang tangalawang truck para kontrolin at di bumagsak. 2 truck lang ang meron kami. Sana, ayaw mo bumangga ito ng malakas. O sige. Ayokong bumagsak o masira pa lalo ang harap. Wala na talaga. Pero alam mo, sira na talaga. Oo, pero gawin mo pa rin pwedeng hilahin. At tumaaksidente ka, Oo, hindi nila pwedeng hilahin, kaya ganon. Kung makukuha ko, sa tingin ko makukuha ko. Walang incident report kasi walang nasira. Walang problema sa kahit anong ari-arian doon. Sige, kukuha ako ng ilang litrato. Walang problema. Gusto ko maayos maitayo ito. Kailangan ko makakuha ng pwesto para sa pagpaparehistro. Ayos lang yan, sige. Anong meron? Isara mo yan. Dito na namin isasara. Maglagay ka lang ng kahit ano dito para mapalapit mo ng husto. Tapos ayusin ulit para magawa mo ulit. Pinadala ko ng tatay ko ng siyam na po para hilahin to. Sa tingin ko, naka-impound to. Ganun ba? Wala akong nakikitang driver. Sa tingin ko nga, tumahimik ka nga. Yung puting lalaki na kinakausap ka. Nagtataka ako kung ano sinasabi niya. Akala ko nakikialam lang siya. Para saan ang lugar na to? 90? Tingnan natin kung aling snatch block ang gusto ko ngayon. Eeny, meeny, miny, mo. Kapag galing pabrika, mas mababa talaga ang bar na ito. At para sa 12 ton, gaya ng Evolution blocks. Tinanggal namin agad yon. Si MacGyver ang nag-mount nito ng mas mataas para magkasya 4 na 15 ton blocks. Kaya gagamit tayo ng maikling wool para dito. Ito ang ibig kong sabihin kapag sinasabi naming spike it. Ganito namin ito ginagawa.
Ay wow, ang gulong na spot! Wala yung pin. Baka may magamit ako dyan para hindi matanggal. Lagi ko nang gamit ang mga panga na to kasi puro huli ako. Kahit isang linya lang, pinapadali pa rin nito ang trabaho. Oo, tama. Tingnan natin si Alec. Pakiramdam mo ba mabigat ito? Tiningnan ko na doon. Kita mo na lahat ng gamit sa likod. Tantya ko mga 8 yarda. Oo. Gagawin ko itong point of view style kasama ka. Point of view? Oh, point of view. Kukunin ko lang ang aking huwantes. Oh, gustong gusto ko ang pagbabago. Henyo. Gustong gusto ko ang pagbabago. Alam mo, susubok din ako ng bago. Ibibideo ko na lang ang trabaho. Sige, estilo ni Alex. Sa ganong paraan, pag nahanap ko agad ang tamang pwesto, mananatili na siyang overlay buong oras. Tatakbo tayo ng mga 15 Pieter. Yung mga 15 Pieter yung maliliit? Oo. Nailabas mo na sila? Oo, nasa kabila na sila. Ay grabe, ang bilis mo. Hindi ko pa sana ibibigay sa'yo, pero nauna na tayo. Hindi siya nagbibiro. Nasaan yung kabilang dulo? Ah, gets ko na. Nasaan ang reach stick mo? Dapat nasa toolbox yan. Ang dami kong natanggap na request sa huling 2 video, lalo na sa nosedive trailer kung saan namin ito nakuha. Pare, 24-pack yuwa tulo sa Amazon. Parang ganon. Natiklop sila at umabot ng mga 9 na talampakan o parang ganun ka-wild. At may magnetic base sa dulo. Na akma para sa ganitong trabaho.
Ah, perfecto. Nakuha mo ba yung isa pa? Mahusay. Posible. Oh, hanapin mo ang hood. Baka kailangan mo to, homie. Ilalagay ko ito dito para sa'yo. Iniisip ko lang. Dahil pinagsasama mo ang dalawa na ito. Oo, ilalagay ko yan. Tapos ang catchline ko sa switch. Dito magsisimula kasi dito ang catchline mo, di ba? Ilalagay ko ito sa tamang control. Sa kabilang dulo, kasama ang sling, kasama ang fender. Oo. Kita mo yung fender? Oo, tinulak ko lang. Sinasabihan ko si Alex kung anong gagawin, Josh. Mas marami siyang alam kaysa sa'yo. Akala ko may para social funds na ako. Pero ikaw, may funds na handang magpabaril para sa'yo. Nabasa mo na mga komento? Oo, grabe. Ano ba yan? Hayos, ang galing. Gustong gusto ko yung paraan na yan. Maraming tao ang nahihirapan sa mga mixer na to. I-google mo lang mixer towing failure, makikita mo marami talaga. Kakaiba talaga ang hugis nila at sobrang bigat dito sa parteng to, di ba? Kaya ang madalas na nangyayari, kung wala ka, alam mo na. Kung hindi mo gagawin gamit ang maraming truck, Itong dalawang sling ay natural na gustong dumulas palabas, kaya magdudulot ito ng iba't ibang problema. kaya ang kailangan mong gawin ay pagsamahin sila. Karaniwan, gamit ang kadena, gagamit ka ng kung anong klase ng pang-ipit tulad ng half-inch na binder o isa pang kadena na nakapulupot. Ginawa ko rin ang ginawa ni Alex gamit ang container sling na hinati sa dalawa at tamang haba. Ikakabit lang gamit ang shackle sa bawat dulo. Mapipigilan nitong maghiwalay ang dalawang sling habang gumugulong ito. Nakuha kita, henyo ka talaga. Oo, pangkabit lang ito. Ilalagay ko na. Ang astig, di ba? Yung set power na isa. Ang set power ay yung radio frequency, 20 yung 21 na cordon. Nasa track mo ba ngayon? Oo. Tingnan mo ginawa ni Alex. Mula nang may kaso sa pagbisita ng Dell, narinig na kaming nag-uusap sa refrigerator at inirekomenda ang set power. Tinanggal ni Alex ang upuan niya dahil rotator ito at walang pasaherong makakasakay. Ngayon, may sarili na siyang power set mula kay Halt na binigay ko. Pero ito talaga ang gusto niya. Ito yung 20 quart. May inverter siya ron, pero pwede ring isaksak sa cigarette lighter. Wala pa akong discount codes para dito pare, pero sinusubukan ko makipag-partner sa kanila.
May link ako, kaya kung interesado kayo, ipapakita ko si Halt mamaya. Ibibigay ko yung link kung gusto niyong tingnan ang set power. I-comment nyo lang kapag bumili kayo, bibigyan ko kayo ng libreng t-shirt. Libreng sombrero para sa kahit ano. Mukhang kaya nilang makita kung ginamit nyo ang link ko sa pagbili. Pero kung sakali, ikaw ang nagpadala ng kumpirmasyon na yon. Wala akong pake kung ayaw ni Alex, bibigyan ko pa rin siya. Akin to. Ang 25. Mas malaki ito. At magulo ito ngayon. Pero nakuha ko lahat ng mga kailangan ko. Kaya ang astig sa radio frequency. 25 na ito kumpara sa iba, may Bluetooth ito. Kailangan ba talaga yon? Hindi ako sigurado. Pero para sa isang tulad ko na mahilig sa teknolohiya at sa lahat ng mga porma-pormang bagay, gustong gusto ko to pare. Bibigyan si Alex ng pula at kukuha ako ng tubig. Grabe. Kung sisimulan kong itayo ito ngayon, tatalian mo yon. Mababasag yon. Ito. Kaya kung sisimulan kong hilahin ito, parang nagsisilbi itong stopper. Parang door stopper. Kaya kailangan nating hilahin ito para makapag-expand ito nang hindi nasisira. Ibalik muna dito at i-lock para tumayo ng maayos. Hindi ito tatayo ng maayos kung nakalabas pa. Mababasag lang. Pagkatapos, simulan na ang paghuhukay sa mga CD. Oo, pero mahirap para sa atin. Baka nakasabit lang tayo at ayaw mahulog sa asul. Kaya hindi natin pinipigilan sa harap. Paano mo masasabi na isang truck lang? Oo, para mahila at maging ligtas pagkatapos. Para tumigil ng tama ang hiwa, tuloy-tuloy lang. Siyempre, kapag nakatayo na at sinunod namin payo mo, pero nasira at hindi na maitataas, paano natin ito mahihila? Hindi mo mahihila yan kung hindi pa nakataas yon. Gaano kalayo ba ang pupuntahan natin? Si Hunga, yun mismo. Kaya may pressure talaga, yun ang punto. Walang checkpoint doon kaya lagi naming hinihila. Magagawa mo naman buhatin at itali kaya hinihila lang pataas at tinali sa railing. Hindi na mabigat pagkatapos, halos 2 pivot point na lang ang bigat. Sira na yan kaya hindi ko alam, ginagawa ko lang to para maalis sa daan habang hinihintay ko dumating ang tao ko. Pagkatayo nito, nilalagay agad namin ang strap at kadena para siguradong ligtas kasi baka masira pa ito. Ayan ang tao ko. Anong ginagawa ng Mercedes na to? Kailangan mong i-U-turn yan. Ibubunyag ko sa inyo ang sikreto tungkol sa truck na yon. Hindi nyo alam? Nakuha namin yun ng mga $25,000 lang. Alam nyo kung bakit? Nasa bakuran ng ibang towing company yon. Hindi ko alam kung dahil sa insurance, pero nagsara sila at nasunog ang lote pati ilang kagamitan. Isa ito sa mga yon. Diretso ito, kaya pwede mo lang hilahin at isara. Hindi mo malalaman. Si MacGyver at ang kanyang mga tauhan, tinatawag namin silang mga tauhan, ang kanyang mga manggagawa. Binaklas ni MacGyver at mga tauhan ito at ginawang parang bago. At ngayon, isa na ito sa mga, hindi, ayos ka lang dyan, ayos ka lang. At ngayon, isa na ito sa pinakamalakas namin truck na ginagamit sa trabaho. Si Alec ang mag-aayos nito para sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay ikabit ang linya mo, hilahin gamit ang winch at masasara mo na ang dolly sa likod. Gets mo na. Sinusubukan ka nitong tao na sabihan na, oo, kanina sabi niya, ano bang kailangan niya sa truck? Kaya ko naman gawin to. Hindi ko lang kayang ibaba mismo sa harap ng stand. Bakit kailangan pa ng truck? Bakit dapat nakatagilit ito?
Tingnan mo yan. Sinabi ko, may isa pa tayong chance mahuli ito. Baka hindi nito mapigilan ng dagdag pinsala, pero kailangan pa rin nating gawin. Anong sinabi niya? Ako ang responsable. Sige, baka di mo rin alam pero bawal ihiga ang mga mixer. Dapat lagyer nakatayo pare. Hindi kita tinuturuan kung paano maghalo. Huwag mo rin kaming turuan kung paano gawin to. Relax ka lang bro. Wala akong alala, maganda mood ko. Ako na ang gagawa. Gusto mo pa? Hawak mo ba ang kontrol? Gagawa ka na eksena dito ngayon ha? Oo. Astig yung lalaking yon. Oo, ayos yan. Oras na para sa palabas. Nasa auxiliary ang akin. Kailangan ko lang tiyakin na habang inaangat ang mangkok ni Alex, ilalagay ko rin ang parehong tension sa deck wrench ko. Aayat na si Claire Ricardo. Gagamitin na natin ang natitirang sa mula kay Hawk na yon. Ayos ka na! Dadaan ako sa halata, tapos sa harap ng parke mo. Nakuha mo na. Mas maganda na. Tara na. Maayos at mahigpit ko nang nailagay ang catch line kaya habang niluluwagan ko ito,
Oo, lagi naman nilang ginagawa yon. Ay, tayo na ang mananagot dyan. Grabe, umalis na agad. Gusto kong marinig niya ako. Ayos, pare. Ricardo. Kailangan nating malaman kung gaano pa kalayo dahil butas ang gulong at natanggal na yung isa. Kailan nabutas ang isa sa mga ito? Doon sa maliit na airboard? Oo nga. Kailangan natin yung pangtanggal ng gulong. Pagkatapos, pwede na nating iuso pa abante at kunin yung gulong. Kapag nakakabit na, maganda yung ideya na yan. Oo, kunin mo yung pangtanggal ng gulong, hiilahin natin. Hindi ito aabot. Tingnan natin kung alin yon. Narinig ko lang, pero tingnan mo yung mga gulong. Sa tingin ko ito na yon. Sasabog na talaga ito dahil sa bigat. Ito lang ang gumagana sa loob, pero kailangan ko pa rin ito. Pwede rin tayong magpainit dito. Hawak ba niya ngayon? Hindi rin abot ng daliri ko. Pwede nating itiklop yan pataas, tapos si Ginong Gulong na ang bahala. Yung gulong, si Ginong Gulong ang gagawa niyan. Ilalayo ko lang yung truck ko, tapos umatras ka papunta doon. Sige, alam mo, may naisip ako. Aatras ako para makaatras si Ricardo at bubuhatin ko para sa kanya. Gusto ko yon. Pinuputol mo sa kawali. Gusto mo, di ba? Henyo. Iwan ko muna dito, Ricardo, kasi didiretso ako para mabuhat yan. Ilalagay natin agad ang outriggers, tapos abante ako pa kanan at itutuwid. Tatawagan ko ang tagagulong para dyan sa gulong na yan. May tao kami, pero pwede mong gamitin ang sarili mong tagagulong kung gusto mo. Wala siya ngayon, pero pwede namin siyang tawagan para sa gulong. Hindi mahalaga yon, harapan tayo. Yung gulong sa harap, punit na at malamang puputok, pero sigurado yung sa likod. Gusto mo ba ng sarili mong tao para sa gulong o gusto mo kami na ang tumawag sa tao namin para sa gulong? Yung tao namin galing pa ng LA area. Ayos na to. Oo, tingnan mo kung nasaan ang paa niya kapag ganito. Ganyan sila pumuputok. Kailangan mong isipin na nakataas ang front axle. Isipin mo ito, tataas ang front axle, mas malakas ang pressure. Kailangan mo ng mas mataas na pressure dito kaysa sa normal. Kailangan mo ng dalawa. Ayos pa yung kabila. Hindi, ito ang pumutok. Alam ko. So, ito at ito lang, tama? Yung outer lang. Ayos pa yung isa. Mukhang ayos pa yung mga inner. Sige, kung di makakapunta tao mo, kami na lang kukuha ng amin. Kita mo, ginawa ko lang siyang kaibigan. Walang gulo. Iikot mo pa pakaliwa. Pagkatapos, malakas na ikot pa kanan. Iikot, lumipat ka sa kaliwa habang umaatras, tapos gawin ang hoki-poki. Tapos na tayo. Magbabasketball ako.
Ayan na! Handa ka na ba? Sige, kapag nakakabit na tayo, dito lang tayo sa gilid ng kalsada. Dito lang tayo. Sabihin mo lang kung paano mo gusto ilagay. Sabihin mo lang kung paano mo gustong ilagay ito kapag nakalusot ka na sa ilalim. Itatabong ko na ito kasi doon din pupunta. Pahingi niyan, dadaan ako sa gitna ng mga bangka. Kailangan ko na ipakita para makita kung gaano kalayo ang kailangan kong i-adjust. Karaniwan, ipinapakita ko lang at tinitingnan ko kung gaano pa ako kalayo. Pumupunta sa direksyong ito ang bangka ko. Pwede ko bang i-atras at umalis ang truck ng droga? Hindi mo na kailangang umatras. Ako na ang bahala dyan. Ako na ang gagawa. Sige. Sige, aalis na ako. Sasarang ba? Sige. Ay pare, tama sa target sa tingin ko. Kaya mo mag-check-in muna ako. Na-stuck? Oh. Hindi pa siya patay. Gusto ko yung mga vegan. Sige. Tinatawag na Lego forks ang maliliit na tinidor na parang kamay ng Lego. Sobrang liit naman ng mga yon. Mas makapal itong axle na to, kaya si Ricardo ay gumagamit ng mas malalaking tinidor. Wala na akong tensyon, yun na. Ako na nga, oo. Sa pamamagitan ng mga kadena at sa hangin. Akala ko sinabi mong pinanood mo ang YouTube button ko. Ngayon, kapag pinanood mo ang video na ito, pwede kang mapasama dito at ipakita sa lahat. Gusto mo bang gawin ko yon? Ha? Gusto mo ba akong isama sa video? Hindi, kasi ilalagay ko na ang truck ko tapos may tagahangan na huminto. Anong pangalan mo? Mel Lambert. Malaking fan ka ng Hulk, 2.0. Kung gusto mo ang channel, 75 beses na yon. Iyan si Big Flipper at Alex. Oo, maayos naman. Pareho lang ang gawain nila. Pero kung titignan mo ang silindro at boom! At lumapit ka, ang ganda talaga ng truck na yon. Oo pare, mas malaki talaga. Ililigpit ko lang ang truck. Nice makilala ka, ingat. Ikaw rin, Joe! Bro, para nakipagkamay ako kay yung sikat. Q para sa Mission Impossible. Meron siyang sobrang astig na British na accent.
Uy mga pare, tungkol sa kanta ko sa 007 kasama si Brady Jackson. Namiss ko siya. Cute, yan din ang sinabi ko. Ang sabi ko, Q, Uy, tapos na ako. May mas mataas siyang serbisyo kaya alam ni Ricardo na dapat siyang manguna. Hayaan mo lang akong ayusin ang mga numero. Narito na si Carlos Ruiz. Nasa kanya na ang airline. Ikabit mo ang hood, mga strap sa likod. Handa ka na bang alisin ang drive shaft? Tagas ng hangin. Tagas ng hangin? Tingnan natin kung kaya mo lang ipagpaliban ito. Bumalik sa loob ng taxi. Oo. Ay, ang lakas-lakas ni Alex. Kaya niyang buhatin ng fiberglass. Aalisin muna natin ang mga mainit na teeter. Oo. Si Rex ang bahala sa presyo. Ayos naman ang hangin. Kita mo kung paano ito gumagalaw. Sa tingin ko, dahil yon sa taba, di ba? Dahil lahat ng axle mo malayang umiikot. Ito na ang punto. Alisin na natin. Nakuha mo na. Magaling, Ricardo. Sige, masaya yon. Hapunan at palabas. Paalam sa inyong lahat. maligayang parating, maligayang parating, maligayang parating. Maligayang pagbabalik sa panibagong edisyon ng pagsusuri ni Josh sa isang napaka-special na episode. Kaya, mabilis lang bago ako magsimula sa video, ang Unit Siyam na po ay nasusunog at lahat na ngayon. Ibang setup ngayon. Lumabas ng ikatlong episode ng podcast namin sa likod ng boom. Mayroon na akong mahigit 115,000 views sa nakaraang tatlong ito kasama ngayon. Salamat sa lahat ng sumusubaybay. Nakapanayam ko ang tatay ko tungkol sa kasaysayan ni Pepes. Ang astig talaga. Dito sa device na hawak ko ngayon, mukhang magulo pa. Pero sa susunod na episode, malilinis na ito at may bagong karatula na. Sobrang astig nun. Yun ang ibig sabihin nun. Iyan ang ikatlong micropono para sa Pro Audio. Ginamit ko ang Rode Videocaster buong araw. Astig talaga. Pakako ko sa inyo mga tol. Kaya gusto ko na itong gamitin at ipakita ang Unit Siyam na po. Nung nakuha namin ito, parang sunog dahil galing sa kumpanyang nagsara. Bumili rin kami ng ibang track. Itong isa, parang talagang nasunog mula sa loob, sa likod. Ipapakita ko sa inyo. Pam, hindi ako nagbibiro. Sobrang sira na talaga ito. Lahat ng power take-off lines, lahat ng airlines, lahat ng electronics. Ito ang loob nito. Wala na talaga mga bintana. Ang headliner, lahat ng gauges, ang manibela. Kaya pag sinabi kong sira na, sobrang sira na. At inabot na mga 3 buwan sina MacGyver at ang mga tauhan para maibalik sa ayos ang sasakyan yon. Sertipikado ng Center for Health Protection ang unit na ito at natutugunan ang lahat ng kailangan. Napakaganda, makinis at makintab kapag nilinis. Hindi mo akalaing ganoon ito dati. At kung hindi ako nagkakamali, gaya ng sinabi ko, nakuha yata ito ni tatay sa halagang mga 25,000 dahil sa pagkasunog. Gumastos ka, pero di mo alam magkano para maayos ito. Sa huli, parang bago na ulit ang nakuha mo sa mura. Barya lang yan kumpara sa presyo ng bago o second hand sa merkado. Alam ko rin na may magrereklamo na hindi nanood hanggang dulo, na bastos daw ako sa lalaki. Marami akong tinanggal dahil sa lengguwahe. Gusto ko kasing family-friendly ang channel. Minsan talaga may ganun tao. Kung nanonood ka nito at nagtrabaho sa retail, construction, o blue-collar na trabaho, siguradong may nakilala ka ng hindi pa nakakaranas ng trabaho mo. Hindi nila alam ang trabaho mo, pero ang dami nilang tanong kung bakit mo ginagawa yan.
Parang kung pintor ka, tatanungin ka pa kung bakit yan ang brush mo o bakit hindi mo gamitin to kahit di pa sila nakapinta. Parang anong ginagawa mo, tinuturuan mo ako kung paano gawin ang trabaho ko. Alam mo yon, pero sa ganitong sitwasyon, lalo na sa towing, madalas naming nararanasan yan. Kaya nakakainis talaga kapag may mga taong basta-basta na lang naglalakad sa, alam mo yon, tinatawag ko pang ang crime scene, pero actual na recovery scene yon. Kulang ang kontrol. Kailangan tanggalin ang yellow caution tape, pero delikado doon, pwedeng masaktan. Palagi namin sinasabi sa mga tao na umatras at bigyan kami ng espasyo. Sa kumpanya namin, kilala kami sa heavy-duty recovery work dahil sa ingat namin sa lahat ng ginagawa. Kapag kinokontrol namin sila habang inaangat, kinokontrol din namin sila pag ibinababa. Yan ang ganda ng rotator kasi si Big Flipper kaya mag-focus ng todo sa pag-angat. Gamit ang bumper pins sa harap, nakokontrol ko siyang umangat ng pantay at maayos, walang bigla ang bagsak. Yun pa lang ay pwedeng magdulot ng dagdag na sira sa front axle at shock load. May viral na video ngayon na madalas sinisend sa akin sa Instagram na may gumagamit ng record para itayo at hilahin ang trailer. Nang itinaas, bumagsak agad sa kabila. Ayaw mo talagang gawin yon. Kung tutuusin, pareho lang ang gamit ni Hulk at Big Flipper bilang recovery vehicle. Kapag nagamit na sila, si Unit Siyamnapo na lang ang sisinggilin sa tow. Walang pinagkaiba gawin yon. O singilin ang dalawang rotator sa recovery, pati si Hulk bilang tow. Dahil na nabanggit ko sa podcast kasamang tatay ko, ang paraan ng business model namin ay sobrang dami naming recovery work at tow work, kaya ang mga rotator ay ginagamit lang talaga para sa recovery work. Marami kaming heavy-duty tow trucks para sa towing. Hindi makatuwiran itali si Hawk dito ng matagal. Di natin alam kung gaano katagal si Ricardo dito, baka ilang oras. Biglang dumating ang malaking trabaho, kulang na tuloy ang rotator dahil ginagamit sa towing, kahit kaya naman ng heavy-duty truck. Sa business model namin, mas epektibo itong sistema. Matagal kasi si Ricardo pa ang naghatid nito sa bakuran ng may-ari at naghintay pa siya sa tire service. Pagdating niya sa bakuran ng may-ari, ayaw pa rin niya lang magbayad. Nagwawala yung lalaki at galit na galit. Lumabas ang asawa niya at sinigawan siya. Gulo talaga, kaya nasa impound yard namin ngayon at hanggang ngayon nandun pa rin yung sasakyan sa impound yard. Nangyari itong trabaho noong 1 linggo, kaya halos 10 araw na ngayon. Minsan alam mo na agad kung sino yung magiging problema o yung tinatawag na Karen. Kung titignan mo, itong sinasabi ko, mahirap hulihin ang mga ganitong mixer. Sobrang pahirap sila sa heavy-duty tow truck dahil sa hugis nila. Makikita mo sa gitna na pinipilit ni Alex pagdikitin ng dalawang linya. Kung hindi gagawin, sasabit sila sa labas ng bowl. Palagi nilang gustong sundan yung pinakamadaling daan. At sa ganitong sitwasyon, kapag itinatayo mo siya, madalas dyan muling nababagsak ng mga tao ang mixer. Hindi pa kasama na pwede nitong masira ang mga strap o kadena mo, kahit ano pang gamit mo. Sa halip na kadena at binder, ginamit ni Alex ang Shorty Platinum Sling at ilang shackles para pagdikitin ang mga ito habang itinatayo. Mabilis at madali ang proseso, tulad na nakikita mo rito. May control ka sa mixer kahit puno ito. Yun lang, mabilis at madali ang pagbaklas. Hinihikayat ko kayong tingnan ang podcast playlist. Labas na ang episode 3. At gamit ang bagong device na ito, nagagawa kong halimbawa si Ron Pratt na madalas hilingin at sikat, gamit ang device na ito at ang aking telepono o laptop para i-zoom siya at maglagay ng overlay dito mismo. Kaya parang makikita niyo siya gaya na nakikita ko, na parang picture-in-picture. Siguradong astig ito. Kaya siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang bell notification para updated kayo kapag lumabas na lahat ng yon. At dahil dyan, magkita-kita tayo sa susunod. Paalam!